Share screen. Pwede ba kay Ma'am Sharon Torres? Ma'am Sharon, pwede ba kayo mag-lead ng prayer? Sige po, tayo manalangin. Thank you. Dakila at mapangyarihan namin Diyos, Diyos ng kataas-taasan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa patuloy na buhay na pinagkakalob mo sa amin at patuloy na karunungan na kami Panginoon ay pinagkakalooban mo ng pagkakataon na kami ay mag-aral patuloy sa pamagitan ng Logos, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magiging daan na kami ay magiging effective sa aming paglilingkod sa inyo. Kaya dakilang Diyos, puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Patnubayan mo kami ng tanging karunungan at kaalaman buhat sa inyo at tulungan na magiging mabuting alagad kami, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban. Patnubayan kami, Panginoon, na aming lubos mo nawaan ang aming pag-aaral at in application, Lord, ito'y magamit namin sa paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay yung sama-samang tinipon. Pagpalain mo po ang aming tagapagturo, si Doc Arnel, Panginoon, na ito ay magiging may kayusan at may liwanag na aming tanggapin buhat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig mo na aming dalangin sa pangalan na aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am. Chaplain Captain Sharon Torres, ang isa sa ating pinakamasigasig sa expansion and recruitment. Pag-invite ng ating friends para maka-join dito sa ating Logos. Ano po? Praise God. Yan po, praise the Lord. Pakita lang po ako saglit ng aking face. Yan. Yan. Okay. Andito po ako sa media center. Nag-transfer ako kasi dun sa location ko ay nagpa-fluctuate ang signal. Kami po ay nagbayanihan kasi dito. Nabago na ang pasyad ng church. Nag-improve na rin at may pinaplano po na ano na rin, mag-landscape para babagay yung pasyad ng church, yung newly renovated phase ng ating church po dito. Doc Ray, yung ating pinag-usapan noon sa world religions o denominations, kung paano dapat ang ating mga churches ay bumabagay ang itsura sa katotohanan ng dala natin, no? At yun po ay advocacy ng LIMS, LCMBS ng ating mga churches, ay tayo na may dala ng katotohanan, maganda pa ang mukha ng ating mga simbahan at matitibay ang pananampalataya ng ating mga kapatid. So yun po ang advocacy ng LCMBS at ng lahat ng ating mga iglesia, mga pastors, mula sa General Conference, sa administrators hanggang sa mga lokal na mga iglesia. Wala naman siguro hindi nangarap na maganda ang ating mga simbahan. Ano po? So praise the Lord at gumagamit ang Diyos ng mga donors and sponsors para magbigay po ng pondo, mapaayos ang ating mga simbahan. Maganda rin po yung impression nila kasi yung mga tao na dumadaan dito, sabi nila parang gusto na namin uli magsimba dyan. Nung mga bata kami, dyan kami dumadalo nung nag-aaral pa kami dito sa school ng Adventist. So nakaka-attract din talaga ang ganda ng mukha ng simbahan. Pero hindi lang sana mukha, kundi yung buhay ng mga taong nandyan sa loob ng simbahan. So ngayon po hapon ay nagbabalik tayo. Sa mga nakaraan po ay medyo nagkaroon po ng conflict ang schedule ng ililingkod dito sa aking schedule na assigned dito sa LCMBS. Kaya po humingi ako ng paumanhin. Anyway, kahit ang Sunday po ay very busy din na araw para sa family at sa mga activities ng church. So sabay-sabay po may DEC meeting kami. Meron ding Grand Bayanihan kanina. So nakakahiya naman na hindi tayo makasama rin. Kaya habang kami ay nagbabayanihan, dala-dala ko ng cellphone at nakikinig sa mga lectures. Pero ilang beses na naglo-lobat, hindi ko napansin na naglo-lobat. Kaya ilang beses po ako nawala sa air. Doon naman po sa ngayong pong week na ito, ang assigned natin na class supervisor
ay si Dr. Blasito Laig. Pero dahil lang po sa nag-confirm siya sa akin kanina, talaga po nagka-fluctuate yung signal niya. Nakakapasok lang siya paminsan-minsan kapag medyo lumalakas daw po yung signal niya. Kaya po, as advised by Dr. Ray kagabi, iti-take over ko po muna as backup. Yan, backup support ni Doc Blasito Laig as class supervisor for this week. Kahit na po si Doc Ray din ang malimit na nag-take over ng most of our lessons ng ating okay. Ngayon pong hapon ay dadako na tayo. Mag-resume tayo dito sa ating Understanding the Book of Revelation. I-off ko na lang po yung camera ko para makafocus po ako dito sa ating mga readings. Yung mga backup readings po dito sa ating lesson. Okay, nakikita na po ba na maayos? Yes po, clear po. Full screen ko na lang po para Ayan na po. Ayan. Understanding the Book of Revelation. Ito pa rin po yung ating subject. Itong subject description niya ay ABS 200. At ang regular schedule po talaga nito ay 4 to 5 p.m. Ayan po ang regular schedule natin. Nagkakaroon lang po ng mga adjustment dahilan po sa instances dahil ang ating mga professors, instructors ay may kanya-kanya rin po mga schedule. Okay? Ito na po, yung pag-usapan natin ngayon, mag-focus tayo dito sa chapter 5 ng Book of Revelations. The book sealed with 7 seals. No? Dito po ay pinakita kay John ang pagkapatuloy po ng kanyang paglalarawan sa kanyang pangitain habang nandun siya sa Isle of Patmos, so sa isla ng Patmos, itinapon siya doon bilang parusa sa kanyang pagkapahayag ng salita ng Diyos, ay binigyan siya ng Panginoon Diyos ng vision doon. No? The Lamb is declared worthy to open the 7-sealed scroll. Isa po sa ang tawag doon, theological issue. Ito pong chapter 5 ng Book of Revelation. At talagang very challenging po na pag-aralan po ang aklat na ito sapagkat ito po ang naglalarawan ng mangyayari sa huling mga panahon. At ito po ay isang aklat na bukas. Sa title pa lamang ay Revelation, pahayag. Ano po? Apocalypse, ibig sabihin nito ay ipahayag, hindi po itatago. No? Bagamas sa ilang mga panahon ay ang aklat na ito ay yung aklat ng Daniel na ka-parallel nitong Book of Revelation ay naging saradong aklat sa ibang kapanahunan dahil si Daniel na pinagbigyan na vision o pangitain ay hindi po niya naunawaan. Until such time, sabi ron ay tatakan mo ang aklat at hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mabubuksan po yan. Kasama po dito, pag-aralan natin mabuti ang mga chapters and verses ng Book of Revelation and Book of Daniel. Very parallel po ito mga kapatid. No? Parallel po itong mga tinatawag natin highly prophetic books ng Old and New Testament. Okay. I would like to invite you to prepare your Bibles para sundan niyo po yung ating pag-aaral kasi maiksi ang ating panahon. Kaya siguro kung may pwedeng magbasa or ako na po magbabasa rito, sundan na lang po niyo sa inyong mga Biblia, electronic man or traditional Bibles, mga kapatid, i-ready po natin. At tingnan natin itong ating discovery ngayong pong hapon. Okay, dito po sa unang bahagi, chapter 5, verse 1 ng Book of Revelation, may problema dito si John. Yan. Chapter 5, verse 1. Yan po. Sa Tagalog ko naman siguro babasahin. Tagalog, English. Ang sabi dito ay, verse 1, nakita ni John mga kapatid yung 7-sealed scroll in the right hand of the one upon his throne. Sabi rito, at nakita ko sa kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Take note po, ang nakita ni John ay 7-sealed scroll in the right hand of the one upon his throne. Okay, i-discover po natin ito. Hindi ko po ipinapromise na every detail ng mga controversial o kaya yung theological, highly theological mga terminologies dito at yung mga symbolism ay ma-explain ko lahat ngayon because of the limited time.
Pero we are trying our best to explain according to our prepared presentation this afternoon. Okay. Yung right hand po na binabanggit dito sa verse 1, mga kapatid, pag sinabing right hand of God, it symbolizes power and authority. Pag sinabing nasa kanang kamay, so kahit naman ngayon, di ba, alam din natin pag sinabing kanang kamay yan ni mayor, yan, o ni gobernador, o ng presidente, ibig sabihin, yan ang pinaka-closest person o pinakamalapit na tao sa matataas din ng mga tao. Pag sinabing kanang kamay, it signifies or symbolize power and authority. Pag sinabing ang pumirma niya na yung kanang kamay ni mayor, sabihin, kahit wala in the absence of the mayor, yung kanang kamay niya ang pwedeng kumibigay na ng authority to take over his responsibility, ay meron pong power yon. So ang right hand symbolizes power and authority. So yun po ang interpretation. Because of the outer edge of the scroll are sealed, yung labas na bahagi daw po nung aklat na nakita ni John ay silyado, sarado po. Pag sinabing sealed, talagang secured po yan. Hindi pwedeng basta bubuksan. No? Sa Biblia, kapag ang isang mahalagang dokumento ay tinataka ng singsing ng hari, yan po ay nangangahulugan na talagang hindi mo pwedeng basta yung mga ordinaryong tao lang magbubukas yan. Kailangan authorized ka na magbukas. Kahit ang libingan ng Panginoong Hesus, tinatakan yun ng selyo, yung batong nakatabon doon. Tinatakan yun ng selyo ng authority ng Roma, autoridad ng Roma, para walang sino mang pwedeng basta magbubukas. Yeah? At may malaking kaparusahan. So silyado yan, no? With 7 seals, 7 tatak. Ay, matindi yan, po. Yun nga lang isang tatak. Pag tinatakan niya ng singsing ng hari, yung isang dokumento, at pinakialaman mo yan, ginalaw mo yan, hindi ka authorized, delikado na. Ito po, 7 seals. Take note po yung 7 seals. Yung number na 7 ay perfect number yan na ginagamit ng Diyos sa mga symbol or literal manifestations or description dito po sa Biblia, mga kapatid. So ang 7 nagre-represent palagi sa completeness, no? Perfectness, pagiging perfecto at kumpleto. The contents could only be seen when all 7 seals were removed. Yun po ang malaking problema. Kasi may mahalagang message po doon sa balumbon o doon sa aklat na may sulat sa loob at sa labas. Pero ang problema, natatakan, walang pwedeng magbubukas. Ngayon, magbubuksan lang siya at malalaman lang yung message doon sa loob kapag nabuksan yung 7 tatak na nakatakip doon o protection niya doon. So mga kapatid, ang possible meaning po ng scroll according to our Adventist Bible scholars, ito raw po ay pwedeng mag-represent sa Book of Life. Wala pong accurate na binanggit. Pwedeng ito raw po ay Book of Life according to chapter 13 verse 8 and chapter 21 verse 27, same book sa Revelation. Pwede rin daw po ito na the Book of the Covenant o aklat ng, anong tawag dyan, sumpaan o tipan, according to Deuteronomy 17 verses 18 to 20. Pwede rin daw po itong the title deed to the universe o kaya mga ginawa sa ating sanlibutan, sa ating sa Jeremiah 32 verses 6 to 17, 6 to 15. Yan po yung mga possible na meaning ng scroll na binabanggit sa chapter 5 verse 1. At pwede rin po ito the judgment scroll of Ezekiel, doon sa binabanggit sa Ezekiel chapter 2 verses 9 to chapter 3 verse 3. At maaari din daw po itong record of human history. Yan po yung mga probable, mga possible meaning po ng scroll na may 7 seals sa chapter 5. So mga kapatid, yun po. Sa ikalawang bahagi, mga kapatid, ito na yung proclamation, yung paghahayag. Sa verse 2, ang sabi, at nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtatanggal ng mga tatak nito? Itong problema ngayon. Sino ang karapat dapat na magtanggal ng tatak, ng seal? Sinong karapat dapat na magbukas dito? No? Sabi rito, sino ang karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Siyempre, para mabuksan, kailangan tatanggalin muna yung 7 seals. According to verse 2, a mighty angel asked if anyone is able to break the seals and open the scroll. Sino bang pwede magbukas?
na aklat na may 7 selyo o tatak. May binabanggit po doon mga kapatid na strong angel. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. Malakas na siya na anghel, malakas pa yung boses niya. Of course, ano po? So binabanggit doon, yung strong angel po dito, ang meaning po nito ay high ranking and authoritative. Pag sinabing malakas na anghel, yan po ay mataas ang ranggo niya o kaya ay sasabihin natin na siya ang pinuno ng mga anghel. Okay. So may hint na po tayo, no? Sa chapter 10 verse 1 and 18 verse 2 and 21, ito pong sabi, at nakita kong ibang malakas na anghel na nanaog mula sa langit, na nabibihisan ng isang alapaap at ang bahaghari ay nasa kanyang ulo at ang kanyang mukha ay gaya ng araw at ang kanyang mga paa ay gaya ng haliging apoy. Sa 18 verse 2 naman, ay ganito po ang binabanggit mga kapatid. At siya sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng mga bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. So verse 21 mga kapatid, ay ito po ang sinasabi. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato, na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagi sa dagat na sinasabi, gayon sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babilonya, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. So strong angel po ay nagpapahayag na ito po ay merong mataas na katungkulan. Alam naman natin, hindi naman sa paghahambing, pero meron talagang binabanggit na mga different kinds of angels. May mga tinatawag na cherubim, seraphim, parang meron yung 6 na pakpak. Ang alam ko yung cherubim yung 6 ang pakpak eh. 2 nakatakip sa muka, 2 ay sa 2 paa, ang 2 ay panglipad. So 6 yon. Meron ding tinatawag na seraphim, yung 4 naman yung pakpak niya, no? Tapos meron ding mga common angels, sila yung may 2 pakpak, sangayon sa mga pag-aaral. So, wag naman nating palawakin muna yon. Basta pag tingnan muna natin tong investigation sa verse 3, mag-iimbestiga na po tayo. Chapter 5, verse 3, ang sabi dito mga kapatid, and no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to book thereon. Sabi sa Tagalog, sino man sa langit, sa ibabaw man ng lupa, o sa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbukas na aklat o makatingin man. Matindi talaga to. So ibig sabihin, nag-imbestiga po, no? Nag-imbestiga. Ang problema, unsuccessful threefold search is made. Naghanap sa langit kung sino ba ang karapat-dapat na magbukas. In heaven, chapter 5 verse 3, part A. Sa lupa, naghanap din kung sino bang qualified na magbukas. Chapter 5 verse 3, part B. At sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng lupa, verse 3, no, sabi rito ay part C, sa last part. Ngayon, ano po kaya nangyari sa pagkatapos pag-iimbestiga kung sino ba ang qualified o meron bang qualified na pwedeng magbukas? So ang paghahanap ay ginawa sa langit, sa lupa, sa ilalim pa ng lupa. Meron kaya na qualified? Tingnan po natin mga kapatid. Yung word na heaven, earth, and under earth, ibig sabihin po, itong issue na to ng sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat na silyado o sealed book sa chapter 5 verse 1 with 7 seals mga kapatid. Sino kaya ang qualified na magbukas? Ang searching ay ginawa. Ang coverage ng ay heaven, earth, under the earth. It expresses the universal scope of the problem. Ang laki, no? Ang lawak pala ng scope o sakop ng problema. Bakit po? Wala po kasing qualified na. Titingnan natin. So may lamentation, merong pagluha at pag-iyak. Umiyak si John eh. Pag sinabing weeping, talagang malalim na yung malakas na pag-iyak. Hindi lang ito basta crying. Pag sinabing weeping, agulhol talaga ito. Hindi lang basta umiiyak na simpleng pag-iyak, kundi agulhol eh. John weeps over this. Bakit? Nag-search heaven, earth, tapos under earth, wala pong nakitang qualified. Pero sa part
C ng chapter 5 verse 5, ang sabi ay, and one of the elders said unto me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Wow. Parang may good news na rito. Anong good news mga kapatid? Sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. Tingnan po muna natin yung Lion of Judah na binanggit sa verse 5. Sino po ba itong Lion of Judah na ito mga kapatid? Kung titingnan niyo po yung Genesis 49 verses 8 to 10, binabanggit po dyan kung sino itong describe dito na may qualified na nakita na pwedeng magbukas. 49 verses 8 to 10. Sundan niyo po mga kapatid. Since tayo po yung mga Bible students, dapat po kahit online class tayo, lagi nating katabi ang ating Biblia. Dahil ito ang ating main textbook and reference sa ating po mga Bible subjects. 49 verses 8 to 10. Huda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay magpapahinga sa liig ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Huda ay isang anak ng leon mula sa panghuhuli. Anak ko, umahon ka. Siya yumuko at siya lumugmok na parang leon. At parang isang leong babae. Sinong gigising sa kanya? Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Huda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa. Hanggang sa Shilo ay dumating at sa kanya tatalima ang mga bansa. Tingnan niyo po sa verse 9, sabi rito ay, Judah is a lion's whelp from the prey, my son. Thou art gone up, or stooped down, it coach a lion and an old lion who shall rouse him up. So ito pala po ay messianic title. Excuse me. What book Yes, po? What book? Genesis Chapter 41. 49 po, Genesis? 49. Sorry Genesis? po, chapter 49, 8 to 10. Genesis 49, 8 to 10. Okay, 49. Sorry Thank po. you. Apo, nandiyan po sa slide natin. Apo. Uh-uh. So, yung pala pong Lion of Judah ay isang messianic title. Ibig sabihin, titulo ito ng Messiah na darating. Prophecy po ito. No? Messianic title. Pag sinabi messianic title, isa sa mga titulo ng Messiah na darating. Coming Messiah. No? So, messianic title. One of the titles of Jesus Christ is Lion of Judah. Siyang Leon ng Huda. Ano po? At binanggitin dito mga kapatid yung root of David sa verse 5. Di ba? Sabi dito ay ang leon sa angkan ni Huda. Di ba? Saan magaling si Jesus Christ na angkan? Di ba? Kaya messianic po yan prophecy yan. Ang ugat ni David. So root of David. Tinawag din na root of David. Saan ba nanggaling ang lahi ni Jesus Christ? Basahin niyo po yung Christ genealogy sa Matthew chapter 1. Nandun po yung ilang saling lahi at matitrace back ninyo natin mga kapatid na ang Messiah comes from the line of David. So kaya tinawag siyang ugat ni David. So ano to, para mga idiomatic ba tawag ito, figurative expression na ilang genealogy o pinagmulan. Kung ititrace natin yung lahi niya, angkan, tama. Ititrace natin yung lahi ng Panginoong Hesus, galing po talaga siya sa lahi ni David. Okay. Meron na po ritong pampalubag loob. Consolation, chapter 5, part C. Sabi rito, ito daw pong leon sa angkan ni Huda, the Lion of Judah and root of David. I-describe na po kung saan galing na lahi ito, kung ano ang description nitong may karapatan at qualified na nakita na pwede magbukas. Ito rin po ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Ito na yung good news mga kapatid. So prevailed, yung word na prevailed, nagtagumpay. Same word as overcame. Tingnan po yung Revelation 3 verse 21. Mga kapatid, may binabanggit dyan. Ganito po ang sabi.
Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Sino po nagkasalita rito? Mga kapatid, tinatawag niya ang God the Father na kanyang ama. Siya daw po ay nagtagumpay. At yung magtatagumpay na mga tagasunod niya ay makakasama niyang uupo sa luklukan na dun sa pag umupo na siya sa luklukan ng kanyang ama. Ibig sabihin, pag maghahari na siya, ito yung pagkapahayag ng mga magtatagumpay laban sa ating Christian battles, mga kapatid. So, ang qualified pala na magbukas ay yung tinatawag na Lion of Judah, Root of David, galing sa lahi ni David, angkan ni David. At siya din po yung nagtagumpay. Di ba nagtagumpay siya? Ilang rounds yung labanan mula doon sa langit, yung first Codita, Revelation 12:7-9, ay may labanan naganap doon. Nagtagumpay siya. Yung kalaban niya na si Lucifer na naging Satanas na dumaya ng 1/3 ng mga angels according to Revelation 12:4 ay inihagi sa lupang ito. Revelation 12:12, mga kapatid. No? Inihagi sa lupang ito. At napagtagumpayan ng Panginoong Hesus sa first round yung laban, no? Hanggang dito sa lupa, second round, and so on and so forth, hanggang sa krus, napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang kalaban na si Satanas, no? So yung mga magtatagumpay din na tagasunod ng Panginoong Hesus ay uupong kasama ng ating Panginoon dun sa kapag umupo na sa luklukan ng kanyang ama, sa kanang luklukan ng kanyang ama. So mga kapatid, tingnan natin yung manifestations, no? Yung pagpapahayag dito. Chapter 5 verse 5a, 5b hanggang verses 6-7. Let's continue reading, mga kapatid. Ang sabi dito ay meron po yata naka-open na na Ma'am Sharon Torres. Paki-off lang po ang inyong mga audio habang mayroon pong para maganda pong ating discussion. Thank you po, thank you. Balikan po natin yung verse 5. A hanggang B hanggang 5-7 na po, basahin natin. Revelation chapter 5, 5-7. At sinabi niya sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito ang leon sa angkan ni Juda. Ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan ang 4 na nilalang na buhay, sa gitna ng matatanda, ang isang kordero nakatayo na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Verse 7, at siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan. Take note, mga kapatid, ang ganda po. Talagang para tayo naguhukay ng ginto, no? Ito pag-discover natin ang interpretation ng mga symbolism sa Biblia. The manifestation, mga kapatid, no? This is someone now steps forward. Okay? Who is he? Sino po ba siya? Who is he? Ang sabi dito, mga kapatid, sa description, siya si Jesus Christ. He is called the Lion of Judah according to our verses na binasa natin kanina. He is called the Lamb of Jehovah. Siya po yung kordero o tupan ni Jehovah. Ang word na Jehovah po ay nag-refer din po sa ating Ama sa Langit. Pero ang word na Jehovah po, ang title na Jehovah o pangalan ay nag-refer din po sa other members of the Godhead. Okay po, mga kapatid, may binabanggit dito na itong may karapatan na magbukas ng aklat na silyado. Ay meron daw pong sinasabi dito na 7 horns. May 7 sungay. Yung kordero daw po na pinatay, na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay. Ang sabi dito, mga kapatid, ay use 28 times in Revelation to refer to the crucified, risen, and glorified Jesus Christ. So binanggit dito pinatay, di ba? Wala namang ibang pinatay na kordero na binabanggit din po diyan po sa Isaiah 53 verse 7. May yung prophecy na messianic prophecy rin po ito, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. I would like to invite you to open your Bible
In Isaiah 53 verses 7. Yung Isaiah 53 po kasi ito yung description ng messianic, ano yung tawag doon? Yung redemptive work of Christ. Prophecy about the redemptive work of Christ. 53 verse 7. Siya'y napighati, gayon may siya'y dinalamhati at ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. So, ito raw pong korderong pinatay na ito, binabanggit sa Isaiah 53 verse 7. Maganda nga po itong i-exegete, di ba? Yung kamatayan ng Panginoong Hesus, kung napanood nyo po yung The Passion of Christ by Mel Gibson, exaggerated na po yun. Doon kasi habang pinapakuan ng Panginoong Hesus yung kanyang mga paa at kamay, sumisigaw siya na parang lubos na nasasaktan talaga. Masakit naman talaga as human, di ba? Bilang taong Panginoong Hesus, naramdaman din niya yung damdamin na katulad din natin. So ikaw ba naman yung pakuan sa kamay at paa, di ba masakit yon? So dun sa video ni Mel Gibson, The Passion of Christ, talagang umiiyak siya ng malakas ang pag-iyak. Pero kung babasahin niyo po ang Biblia at babasahin niyo po yung Desire of Ages, kung paano o ano ang reaksyon ng Panginoong Hesus habang siya po ay pinapatay, tahimik lang po siya. Gaya din po ng tupa, siya inalintulad sa tupa, di ba, na pinatay bilang huling handog, the ultimate sacrifice. Siya na yung huling handog. Siya na yung kinakatawanan ng mga pinapatay ng mga hayop sa lumang tipan at binubuhusan dugo patungkol sa pagtubos sa kasalanan ng tao. He is the ultimate sacrifice, no? Siya na po yung may tinatawag na type and antitype, di ba? Yung mga simbolo at yung kinakatawanan, anino at yung inaaninuhan. Siya yung inaaninuhan nung mga tupang pinapatay. Kaya nung siya ay magsisimula ng kanyang formal ministry sa John chapter 1 verse 29, binabanggit yun na sabi ni John the Baptist habang siya papalapit sa Jordan River, sabi niya, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So siya na po yun, yung fulfillment doon sa Isaiah 53 verse 7. Pero yung kamatayan ng Panginoong Hesus, siya po ay hindi po siya sumisigaw ng malakas dahil sa sakit, kundi siya ay parang isang tupa. Yung tupa na pag pinapatay po ang tupa, hindi po yan maingay na kagaya ng kambing. Siya po ay tahimik lang na umiiyak, tumutulo ang kanyang luha habang siya ay pinapatay, kinakatay, no? Para gawing ulam, no? So, tahimik lang po yan na lumuluha, pero hindi po siya kagaya ng kambing na hinihila mo pa lang pumapalakat na ng iyak. So ang Panginoong Hesus, tahimik lang din po siya. Hindi po siya yung pinakita rin sa video na talagang nagwawala siya na parang gusto niyang makawala dun sa pagkapako sa kanya. So yung slain, pinatay, no? So sabihin nila, sacrifice for sin. Sinakripisyo para sa kasalanan natin. May binabanggit din po dito sa chapter 5 verse 5 and 6 na ano po, yung pong parang yung tinatawag na yung 7 horns, yung horns po it represents power. Ibig sabihin ay all powerful, no? Kasi yung horns ay nagsisymbolize po sa power, di ba? Power and authority kaya sa Old Testament times. So may binabanggit din po ito ng 7 eyes, merong 7 mata. No, 7 mata. At meron ding 7 espiritu ng Diyos. The Holy Spirit who bears witness to Christ. Yung 7 eyes po, hindi naman sinasabi na literal na mga mata yan, kundi ibig sabihin mga witnesses, mga saksi. At yung 7 spirits of God ay kumakatawan din sa Holy Spirit na nag-witness para kay Christ. Nag-witness para kay Christ. Binanggit din sa John chapter 7 verse 26 na ang Panginoong Hesus daw po ay pag-akyat na sa langit ay kanyang ipadadala ang Holy Spirit. 15 verse 6 ng John. Ito po ang sinasabi mga kapatid, no? 15 verse 26. Datapat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama at siya ay magpapatotoo
tungkol sa akin. So yung palang, bagamat may number na binanggit dito, 7 spirits of God, pero ito nagre-represent sa Holy Spirit na siya po ang witness o saksi o nagpapatotoo sa mga ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang ginawa? Sa 5 verse 7, at gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo, sorry po. Diyan pala yung binabasa ko. Balik tayo sa Revelation chapter 5. Revelation chapter 5, verse 7. At siya lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan. So what he does, anong ginawa po nung kordero? He takes the scroll from the right hand of the enthroned one. Imagine nyo po, lumapit, dahil siya yung qualified na magbukas ng aklat na may 7 tatak. So lumapit siya ron sa isa na nakaupo sa trono. Na ang description dito, ito ang ating God the Father na may hawak sa kanang kamay niya ng aklat. Kinuha niya to. He takes the scroll from the right hand of the enthroned one. So sabihin na natin, kinuha ni Jesus dahil siyang qualified na magbukas ang aklat sa kamay ng Ama. Yan. By taking the scroll, the Lamb demonstrates that judgment and authority on earth have been assigned to him. Ibig sabihin pala, yung pagkuha, yung simbolo ng pagkuha o yung kahulugan na kinuha yung aklat dun sa kamay ng Ama, it represents or demonstrates that judgment, yung paghuhukom at ang otoridad sa paghuhukom sa lupa ay ibinigay na po sa ating Panginoong Hesus. So yung paghatol ay kasi yung Godhead, yung Trinity, sa tinatawag natin na plan of salvation, plano ng pagliligtas sa tao. Nagkakaisa sila sa plano, pero may iba't iba silang ginagampanang role o tungkulin para iligtas ang tao. Hindi natin matatalakay lahat isa-isa. Pero ang Panginoong Hesus ay ang role niya na ginampanan ay sa kanya ibinigay ang otoridad, kapangyarihan na humatol sa lupa. Ibig sabihin, lahat ng mga tao. Kaya nga po dun sa tinatawag natin na investigative judgment, yung pre-advent judgment, siya talaga po yung nandoon na binigyan ng role, mga kapatid. Magamat dun sa description doon, mga kapatid, ay yung God the Father ang huwes, pero ang ating Panginoong Hesus naman ang siyang tagapagtanggol ng mga nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. The 24 elders fall down before the Lamb. Si Jesus Christ po yung Lamb, the Cordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan, holding gold bowls filled with the prayers of God's people. So dito po mga kapatid, may binabagit na 24 elders na yumuko sa harapan ng Cordero na may hawak silang gintong mangkok. Basahin nga po natin yung verse 8. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng Kordero. Nang bawat isa'y may alpa, harp, isang instrumento po ito. At mga mangkok na ginto na puno ng, wait lang po medyo nahingi na po ng backup power itong aking laptop. Iko-connect ko lang po. Wait lang po sandali. Mabuti itong ating media center ay pinalagyan namin ng napakaraming outlet. Kaya kahit saang sulok pumuesto ay maraming mga outlet na nandito. Okay mga kapatid, tuloy po natin. Mag-focus muna po tayo dun sa golden bowls filled with the prayers of God's people. Okay, tingnan natin to. Ano ba itong binabanggit dito na golden bowls at yung incense. Yung bowls and incense po, ito yung mga Old Testament sanctuary images. Diba kahit doon po sa sanctuaryo, nandun yung golden bowls. Tapos yung incenso. Yung incenso po, di ba alam natin na pag sinindihan na yun ng priest at winawagayway niya na yung incense, ay yung pong yung usok niya, nakaamoy ba kayo ng incenso? Yung usok niya ay napakabango, mga kapatid. Yun po ay
kumakatawan sa mga panalangin ng mga banal. So yung golden bowls, tingnan po natin. Believers' prayers are described as filling golden vials. Yung mga panalangin daw po ng mga mananampalataya ay pumuno doon sa gintong mangkok. Ay yung bowls, no? Filling golden vials before the throne of God, sa harapan ng Diyos, mga kapatid. So, tingnan po natin yung bakit gold ang ginamit, hindi silver. Golden bowls, the gold emphasize that their exceeding value to God. So pag sinabi natin ginto, mga kapatid, merong exceeding value. Kung sa mga precious stones, sa lahat ng mga mamahaling mga bato, ay isa po sa pinakamataas ang value ay ang ginto. Mas accessible kasi ang ginto. Pag sabihin natin na diamond, mas mataas ang diamond. Pero mahirap naman hanapin. Yung pearl, di ba? Medyo mahirap hanapin. Ang mas accessible sa atin, gold. Pero pag sinabing gold, emphasize their exceeding value to God. Pag sinabing ginto sa paningin, ay sabihin nun ay, pag sinabing ginto naman yung, magkano yan? Wow, ginto. Pag sinabing ginto, parang ano yun, expression natin na napakamahal naman, very dear. So yung ginto na mangkok na kung saan ay napuno ng mga panalangin ng mga banal, sabi rito ay merong mahalagang value. Halaga, may mahalaga, no? May kakaibang halaga sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Okay. Yung saints naman na binabanggit, panalangin ng mga banal, yung incense ay nagre-represent sa panalangin, at yung mga banal po ay, ang tinutukoy doon, yung lahat ng mga tumanggap kay Kristo at nilinis ng kanyang dugo. So yun po yung mga banal. At yung mga nadalisay sa proseso po ng tinatawag natin na sanctification process, pinabanal sa magitan ng power ng Holy Spirit. Okay, may mga puntos po doon, mga simbolo na hindi natin natalakay na ngayon, limited ng oras. Siguro babalikan natin sa ibang mga pagkakataon. Okay, gusto ko lang matapos tong presentation na to. Sa part 7, mga kapatid, nandito po yung exaltation, yung pagtataas na po, no? Chapter 5 verses 9 to 14. Basahin ko lang po sa Tagalog version, no? Mga Pinoy naman yata po lahat ang nandito nating mga classmates, mga estudyante natin. Verses 9 to 14. Mahaba na po ito. Dito na po matatapos yung last part. At siya'y nagpatira pa. Sa verse 9. At sila'y nag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos. At sila ay nangaghari sa ibabaw ng lupa. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. Kung gusto niyo pong malaman yung numbers ng angels, ito yung mga naiwan sa ating Panginoon. Kasi di ba merong kabuang bilang ng mga anghel, sa Revelation 12 verse 4, 1/3 ng angels ng Panginoon ay nadagit, na nasabitan, nadaya ni Satanas. Sa Revelation 12 verse 4, yung mga bituin doon na sinungkit ng buntot ng dragon, ang ibig sabihin nun ay nakaladkad, na nadaya ni Lucifer na naging Satanas at dragon, matandang ahas. Yung 1/3 ng mga angels ng langit, ikatlong bahagi. Pero yung 2/3 ng angels ng Panginoon, sa bagay sa Revelation chapter 5, ay hindi pa binabanggit yung labanan na nangyari. No? Nauna yung chapter 5 eh. Pero ang bilang po dito ng mga angels na binabanggit ay 10,000 times 10,000 times thousands of thousands. Bahala na po kayo mag-compute kung ilan yan. So napakarami po talaga. Itong number na to ay nagsisymbolize na talagang parang numberless. Parang hindi mabilang ang dami nila. So ang dami talaga. Pero kung sa isipin natin yung 1/3 yung nakuha ng ni Satan diyan, may 2/3 pang naiwan sa Diyos. Okay. Balikan natin ang focus natin yung song. The lyrics praise God for His wonderful work of redemption. So yung inaawit ng mga naligtas, yung binabanggit dito na umaawit sila ng bagong awit, ang lyrics po nito ay nagpupuri sa Panginoon sa kanyang kamanghamanghang mga ginawa, wonderful work of redemption, ng pagtubos.
Kaya naniniwala ako yung mga writers yung mga nagsulat, yung mga composer, tulad ni Doc Raja, yung mga composer ng ating mga awit na nandiyan sa church hymnal, may mga linya dyan, may mga lyrics dyan na kinuha din sa Bible. So meron nga diyang awit na binabanggit na, worthy, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. Yan na po yung isa sa mga lyrics ng inaawit po na bagong awit dito eh. Pero inaawit na natin ngayon. So, di ba? Worthy, worthy is the Lamb. That was slain, di ba? Karapat dapat ang kordero na pinatay. Sabi ron, di ba? Na magbukas ng aklat. So karapat dapat na magbukas na aklat yung kordero na pinatay. So di ba sa part dito ng ating pag-aaral, worthy worthy is the Lamb that was slain. So yung karapat dapat na magbukas ay yung ang kordero na pinatay, no? Pinatay. So yun po ang lyrics, ang laman ng lyrics. Walang binanggit dito na exact na mga wordings kung ano talaga. Pero ang sabi ron, ang tema ng inaawit ay yung pagtubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. So meron naman tayong 2 minutes, ano? Kung nandiyan ang ating, tatapusin na po natin ito. Okay. So nandiyan po, Sung in Heaven, yung new song, Sung in Heaven about Christ is inspired by His redemptive work. Ano yung redemptive work niya? The shedding of His blood on the cross. Very touchy, ano po? Ang laman ng aawitin, ibig sabihin, di ba sinasabi na pagdating natin sa langit, magkakaroon tayo ng spiritual amnesia? Malilimutan natin ang lahat. Pero may mga nagsasabi naman na hindi natin malilimutan lahat. Sa katunayan nga, ipapakita pa ng Panginoong Hesus yung palad na may pako. Pag mag-speaker siya sa ating mga worship, papakita niya pa yung palad niya na may pako. At ikukwento pa rin niya yung redemptive work, yung ginawa niyang pagtubos sa atin. So dito pa rin pala yung tema ng aawitin natin, yung tema ng pagtubos ng Panginoon, yung pagbuhos ng kanyang dugo. Sa cross ng Kalbaryo para tayo matubos, mga kapatid. The target group for redemptive. Sabi nun malilimutan natin ang lahat. Pero hindi talaga lahat-lahat. Spiritual amnesia daw yun tawag nila. Hindi talaga lahat-lahat. Pwedeng maalala pa rin natin ang ibang mga experiences natin dito o yung pagtubos ng Panginoon. Pero wala na daw po yung sakit o yung pain. The target group for redemption described as every kindred and nations. Ang target daw po ng pagtubos ng Panginoon ay lahat ng mga bansa, lahat ng mga lahi, lahat ng mga nasyon, mga kapatid. So, yung song na binabanggit dito, the reference to Christ's shed blood and the kings and priest. So, di ba yung mga maliligtas naman talaga na tinubos ng Panginoon, sinasabi na maghahari sila kasama ng kordero. Maghahari sila, di ba? Sa Revelation chapter 21, may binabanggit po doon, mga kapatid, o chapter 20, na may binabanggit po dito, mga kapatid, na maghahari po talaga yung mga naligtas at tagtagumpay sa tulong ng Panginoon. Yung mga sumunod sa Panginoon. Hanggang sa kamatayan, yung iba'y binuhay uli ng Panginoon. So sila po yung mga magtatagumpay laban kay Satanas. Yung mga nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa biyaya niya. Naligtas po sila. So tatawagin silang mga kings and priests, di ba? Tatawagin kung maghahari. Pag sinabi maghahari, ay talagang tayo, king na tayo doon. King and queen na tayo pagdating sa heaven. Maghahari sa loob ng 1,000 taon. Tapos magiging saserdote ng Diyos. Ayun pa nga lang, tinatawag na tayo tinatawag na tayo na tayo po yan tayo mga priest and kings di ba? Tingnan niyo po sa chapter 2 verse 9 ng 1 Peter. Tingnan niyo po ang description ni Peter sa mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Datapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Tayo pala ay hari. Hari na saserdote pa. Matindi talaga yung pagtataas ng Panginoon, di ba? Yung exaltation sa lahat ng mga tatanggap sa Panginoon at magtatagumpay
sa laban ng buhay bilang isang Kristiyanong tagasunod ng Panginoon. Tatawagin tayong isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya nga tayo tinatawag na modern Israel bayang sariling pag-aari ng Diyos. Kasi yung Israel pa lang, ando na yung pangalan ng Diyos Di ba? Israel, yung L, Diyos yun bayan ng Diyos, ibig sabihin niya mga kapatid. So may literal na bayan ng Diyos ang Panginoon, yung mga Israelites, pero tayo naman ang spiritual Israelites. Okay mga kapatid, sabi dito, meron pa tayong tungkulin bago maganap yung mga paghahari natin sa langit. Meron tayong tungkulin, tinawagan tayo ng Panginoon na dapat nating gampanan. Tayo daw po tinawag na bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang karangalan ni Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. So tayo pala bilang mga makaharing pagkasaserdote, may mataas tayong tungkulin at pagkatawag sa Diyos, ng Diyos sa atin, mga kapatid. Meron pala huwag tayong maging komportable sa mataas nating posisyon at pagtingin ng Diyos sa atin, kundi ang tingin din natin yung role na gagampanan natin. No? Yung tayo daw po ay tinawag para ipahayag natin, no? Ipahayag natin ang kadakilaan o karangalan niya ang tumawag sa inyo, ang Diyos, di ba? Mula sa kadiliman. Kaya nga tinawag tayong iglesia, di ba? Ecclesia. Galing sa came out from darkness, ecclesia, di ba? So tinawagan tayo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas sa kaliwanagan. Marvelous light. Yung liwanag na tinutukoy dito ay yung kadiliman ay mundo ng kasalanan. At yung tinatawag na kaliwanagan, marvelous light ay yung tayo ay mapasama sa bayan ng Diyos sa tinanggap natin ang buong katotohanan ng Biblia. Yun ang tinatawag na marvelous light. At si Kristo mismo ang ating ilaw, di ba? Siyang ilaw ng sanlibutan. So, nandun na tayo, tinanggap natin si Kristo, tayo na po ay nasa mundo ng kaliwanagan. Okay? Liwanag, it symbolizes truth, purity ng ating pananampalataya, at nag-symbolize din ito sa ating Panginoong Hesus. Okay. Sino po yung mga singers dyan? Hanggang verse 14 Ang singers dyan yung mayroong tinatawag na diversity, pagkakaiba-iba. All of heaven's elect angels. Kita nyo po, di ba masarap umawit? Sinasabayan natin yung mga hinahangaan nating mga singers. Kumakanta tayo, di ba? Ang sarap ng pakiramdam natin na yung hinahangaan mong mga awit, sinasabayan mo siyang kumanta sa mga YouTube, di ba? Okay. How much more, yung mga angels kasabay nating kakanta, magpupuri sa Diyos, di ba? Worthy, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Di ba? So yun yung mga awit, mga kapatid. No? All of heaven's redeemed sinners. Sino yun? Lahat daw po ng mga tinubos na makasalanan ay aawit. Kasama natin ang mga angels na aawit. Ang sarap, no? Tapos bibigyan pa tayo ng alpha, harp. Kung literal man yun, ay bibigay sa atin, maganda po talaga. Di ba? Yung alpha. Kung ngayon, birang tumutugtog ng harp, si David, favorite na instrument niya habang nagbabantay ng tupa, harp. Dito sa amin, meron ding mga anak kami nag-aaral ng pagtugtog ng harp. At very rare lang po yan ang instrument na ginagamit sa worship. Pero sa langit po, may binabanggit dito Kung literal man ito, maganda. Kasi lahat ng maliligtas hindi lang crown of life, gintong corona, at meron ding ibibigay na mga alpha na gagamitin natin sa pagpuri sa Panginoon. Every creature under the earth, lahat ng mga nilikha sa ilalim ng lupa ay magpupuri sa Diyos, mga kapatid. So diyan po ako nagtatapos ng aking presentation. Kung nandiyan na po ang next nating presenter o professor ay mag-stop na po ako, pero kung wala pa habang naghihintay, pwede po tayo mag-entertain ng mga takeaways. O kaya ay lessons na natutunan nyo po dito sa chapter na ito. O kung may mga clarification po, pwede rin magtanong. Andiyan naman si Doc Ray. Okay po. Back to you po, Doc Ray. Clarification po. Yes po. Okay. Nabanggit po kanina yung spiritual amnesia. Ayan. Na kung saan ay malilimutan natin. So, para po sa akin itong spiritual amnesia po na ito, di po ba sinabi ng Panginoon na papahirin ang ating mga luha?
Ang mga luha na yon ay ang ating mga pains, paghihirap, sobrang lungkot, di po ba? Yan. Na kung Yes po. saan, this will be the amnesia, lalo na po kung dumating sa punto na ang ating pinakamamahal ay hindi natin masumpungan sa langit. So that would be the amnesia na hindi na sa atin ipaalala para hindi na tayo luluha pa. Doon sa pinakamamahal natin, na expected natin makasama sa langit, pero pagdating sa langit ay wala po sila. Yan po yung napakalungkot na senaryo na hindi na nais ng Panginoon na tayo luluha pa. Kaya papahirin niya at kakalimutan na po natin yon, and that would be the amnesia. Tama po ba ako? Thank you very much po, Chaplain Captain Sharon. Tamang-tama po, eksakto. Actually, yung reference ko dun sa spiritual amnesia, yung Revelation 21 verse 4. Ayan po, yung sinasabi niyo. Okay, di ba marami tayong mga pains, marami tayong mga struggles, may mga pinatay pa dahil sa pag-uusig sa pananampalataya. Sa verse 4 ng 21 ng Revelation, and God shall wipe away Our all tears. tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor Yeah. crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed Pass away. away. Kaya And nga that po would be the amnesia. Opo. Yes po, yun yung aking reference pag may nagtanong, sabi ko, ano yung spiritual amnesia? Pero pag text na gano'n, ito po yung aking pinagugutan po. Sabi rito, on na mga bagay, sabi rito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Pag naparam, wala na. Kahit na may hindi ka naligtas na mahal sa buhay at nakita mo yun na sinunog during the third coming siguro. Sabi natin, yung ikatlong pagbabalik, sinunog yung mahal mo sa buhay na hindi naman tumanggap sa Panginoon, masakit yun talaga sa damdamin ng tao. Pero kung hindi papalimot yun, paano ma-enjoy ang langit? Kung lagi mo naiisip na Yes, yung asawa mo exactly. hindi naligtas. Yeah. Kaya sabi dito ay no more pain, no more death, never crying again. Yes. Tapos hindi ko maalala ang lahat ng mga bagay. Ang alam ko doon, kasi miss ko like, nagtatalo kami nun eh. Hindi ako naniniwala malilimutan lahat. Sabi niya, yung pain siguro ang malilimutan. Wala nang pain. Kahit maalala mo na gano'n. Kasi andito pa rin. Pag-aaralan pa yung redemptive work of Christ eh. Pag mag-speaker ng Panginoon sa worship, siguro natin doon, sasabihin niya. Sabi nga ni Ellen G. White sa Spirit of Prophecy, tuwing magsasalita daw ang Panginoon, lagi niya ipapakita yung kanyang kamay. Yung butas sa kanyang palad, hindi po mawawala yun eh. Sabi sa Spirit of Prophecy yung bakas ng pako sa kamay ng Panginoon, bagamat lahat ng sakit ay ipapalimot, pero yung kamay ng Panginoon na may bakas na may peklat pa ng bakas ng pako at yung kanyang paa, ang sabi sa Spirit of Prophecy, hindi raw po yung mawawala. Ibig sabihin, it reminds us always na talagang itong We were ating saved. yes po. Tayo niligtas dahil doon sa pagkapako niya sa cross. Yes po, siya talaga yung karapat-dapat na kordero. Yeah. Thank you po. Take away yan Thank you Apo. very much po. Okay, thank you. Salamat po, Ma'am Sharon. Meron pa po ba? May tanong, sir. Tanong po. Sige po. Tanong po. Tanong po, sir. Tatanong ko lang po doon sa may huling slide nyo ba lang na na every creature under the earth. Mayroon po bang creature pa na under the earth? 5 verse 13. Ako yung binanggit yung every creature under the earth. Tingnan po natin yung sa 5 verse 13. Bawat bagay na nilalang na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, ay narinig ko na nagsasabi sa kanya na nakaupo sa luklukan sa kordero ay ang pagpapala, kapurihan, at kalulatian, paghahari magpakailan-kailanman. Tama ba yan? Verse 13? Yes po. Sino po yung mga creature na yun under the earth? Sino po kaya yun, sir? Okay, dito sa Bible po kasi natin, walang binabanggit kung sino yan. Kasi binanggit yung earth, di ba? Binanggit rito yung earth, pero may binanggit pang under the earth. Ay kasi yung searching na ginawa, mga kapatid, ay yung searching na ginawa, wala pong nakita, di ba? Kahit sa ilalim ng lupa.
Pero dito yung mga magpupuri sa Panginoon at aawit, kasama rin yung mga under the earth. Sa aking ano po, wala kasing binanggit dito kaya sa commentary na tinitingnan ko. Ang nakita ko dito mga kapatid, possible din na pwede yung mga ano, naalala niyo ba may mga taong nagtago sa ano, sa mga cave. Kung gagawin nating literal yung mga taong nagtago sa cave during the persecution, na sila po ay mga nagpupuri din sa Panginoon. So kasi pagka tumago ka sa isang cave, nung panahon ng persecution, maraming ganyang cases, di ba? Yung mga Waldensians, pwede rin sabihin natin na yun yung mga under the earth. Kasi pag nag-cover ka sa ilalim ng cave, pwedeng consider na nandun ka sa ilalim ng lupa. Not actually na mga, baka sabihin natin, baka yun yung mga patay, nasa inilibing sa 6 feet below the ground. Sa aking personal po na pananaw lang, hindi ko sinasabing ito talaga yung proper interpretation. Maaaring ito yung mga tao na dahil sa pag-uusig ay nagtago sa mga yungib. At meron naman yung sa mga historical account ng church, ng history of the church. Pwedeng ganyan. Pwedeng meron pang ibang paliwanag si Doc Ray siguro. Hingin natin ang pananaw ni Doc Ray o iba pa nating mga pastors dito na kasama natin. Kasi itong study natin ay sharing po ito. No? Sharing ito, hindi lang yung professor ang nagbibigay ng input. Kundi yung tanong nyo po ay gumigising sa kaisipan natin sa mas malalim pang pag-aaral. Yan. Doc Ray, Doc Arnel? Yes po, yes po. Okay. So, para sa akin naman, yung under the earth, ito yung mga namatay kay Kristo. Pwede nating sabihin na ito yung mga naligtas na nakaranas ng kamatayan, but yet, they are not qualified to open the sealed scroll. Ito po ang para sa akin. Na kahit pa sila ay ligtas, kahit pa naging banal, kahit pa ito ay naging bayan ng Diyos, but yet they are not qualified to open the scroll. Dahil ito ay silyado. Wala nang iba na pwede pa na qualified kundi si Christ mismo na siya ang tumubo sa atin. Yan po ang para sa akin. Okay, thank you po. Meron pa rin pong ibang ano dito, meron pa rin ibang possible na interpretation po dito. Kasi alam niyo po si Satan, di ba? During 1,000 years, iahagis na po siya sa kalaliman ng lupa. Yeah. Pero wala namang binabanggit na siya inilibing ng malalim doon sa bottom of the earth. Kundi yung binabanggit doon na abusos, yung parang kasiraan. Yung binanggit niya kalaliman. So, pwede ring sabihin natin na itong kalaliman, itong ilalim ng lupa, dito rin mismo sa atin ito. Kasi si Satan sa 1,000 years, during 1,000 years, ihahagi sa kalaliman ng lupa. Pero wala namang record na iuhukay pa siya During 1,000 years, andito rin siya sa ibabaw ng lupa Pagala-gala. Ibig sabihin lang, parang wasak ito, walang laman at walang gumagalaw dito maliban siya sa panahon ng 1,000 taon. So pwede rin maging possible na interpretation niya ay kasi wala namang pong ano bang mga nilalang nasa ilalim ng lupa talaga kung literal natin pong i-apply yung mga bulate, yung mga yung mga yung mga creatures under the earth. Kaya naniwala po ako itong under the earth na to, dito rin mga kapatid. Dito rin sa mismong mundo natin. Okay. So kasi yung on earth kasi yung on earth kasi po malawak din ang pag sinabi earth kasi nag-refer sa ating mismong walang binanggit naman itong ilalim ng tubig, di ba? So pag sinabing on earth, pwede natin sabihin na nagre-refer ito sa buong sansinukob itong planetang earth. Pag sinabing under the earth, pwede ring not necessarily na nasa ilalim siya ng lupa talaga, na literal. Mga namatay. Pwede rin po yan yung mga namatay na mga namatay. Represent tayo kasi ng mga namatay na talagang inilibing 6 feet below the ground. Namatay pero binuhay din sila. Sa 1 Thessalonians 4:16, 13 to 18, na mga dinala talaga sa ilalim ng lupa, nilibing literally, bubuhayin naman sila. So pwede rin ganun po, pero walang exact po kasi na binabanggit kung sino ba itong mga nasa ilalim ng lupa. Kaya kumbaga tayo na nag-aaral, i-exegete natin ito, hingi tayo ng rescue sa iba't ibang mga references sa Bible, basta yung ating paliwanag hindi magko-contradict. Kahit yung mga Bible scholars sa pinakamagagaling, yung mga iba nilang mga parang speculation din lang, posibleng ito, posibleng ganito, yung sinabi ni Ma'am Sharon, baka yun yung mga namatay kay Kristo, kagaya na binabanggit sa Revelation 20.
20 verse ano, yung mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. 20 verse 6. Di ba sa yung mga namatay kay Kristo ay sila po yung unang bubuhayin. No? But So, not saan galing yun? worthy to open the book, the scroll. Yes po. Opo. So, yun po yung mga binabanggit. Kasi wala naman sigurong nasa ilalim ng lupa na patay nakakanta kung nasa ilalim ng lupa na, ano, di ba? So, possible din na ganun din. Pwedeng ito yung mga nagtago sa ilalim ng mga yungib. Yung mga patay na binuhay kasi nag-under the earth din naman sila. Kung literal na i-apply po natin. Pero sa symbolical, may mga mas malalim pa itong kapugan. Let's pray sa Panginoon na sa Holy Spirit na bigyan pa tayo ng wisdom na maabot pa natin yung mas malalalim na bagay ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na hindi lahat ng ating mababasa because of our finite mind, limited, ang carnal mind na to although binago na tayo ng Panginoon, pero yung 100% na wisdom na pwede nating unawaan 100% ang lahat ng mga symbols, especially sa Revelation, ay talagang naniniwala din ako na hindi lahat ay ibibigay sa atin yung mga wisdom na yon. Maaring ibibigay sa atin ng Panginoon lahat ng kailangan natin sa salvation. Pero possible din na meron ding mga maliit na bagay na hindi na masyadong salvation natin, na hindi na siguro natin, pero na-appreciate yung tanong na yon kasi mahalaga yun, di ba? Okay, may nagtatanong pa. Kung may insight pa po kayo, pwede kayong mag-share. Thank you. Sir, may tanong po ako. Ferdo Junior. Hello po. Yes po. Yes po. Ferdo Senior, kayo ba yan? Junior? Yes po, sir. Ano po, may tanong ko po ako tungkol dito sa Revelation 5 verse 8. Ano po yung 24 elders dito? Literal po ba ito o may symbolical din po? Literal ba ito o symbolical? Yes po, yung 24 elders. Yes po, may binabasa ako dito na na ilang mga commentaries kung ito ba literal kasi hindi ko lang kasi natapos na ilagay dito kung ito ba ay literal o ito ba ay symbolical. Merong nagsasabi po mga kapatid, some people believe these 24 elders represent Israel. But at the time of this vision, Israel as a whole nation had not yet been redeemed. Hindi na po sila yung tinubos na bayan, di ba? Tinakwil na sila, di ba? The elders cannot represent tribulation saints for the same reason. Not all have yet been converted at the time of John's vision. The most like option is that the elders represent the raptured church, sabi ng iba. Yung iglesia na kinuha ng Panginoon sa second coming, which sings songs of redemption. They wear the crown of victory and have gone to the place prepared for them for their Redeemer. May mga paniniwala po mga scholars na ito ay literal pero hindi nila masyadong ma-pinpoint. Sabi ng mga iba ay ito raw ay possible na mga nag-represent sa Israel. Pero kung Israel naman kasi pag-usapan natin, 12 tribes naman ang binabanggit, di ba, pag sa Israel? Unless kung kumuha ng tigda-dalawa sa 12 tribes. Kung i-apply natin literally. Okay? Tingnan po natin mga kapatid, note that the elders hold symbols of the prayers of God's people. Yung kasing 24 elders na binabanggit po sa verse 8, siya yung humakawak ng mga panalangin ng mga banal. Sila yung may hawak ng gold vials, di ba? Sabi, this further substantiates the idea that the 24 elders are representative of the church. Representative daw po ng mga church. Pero hindi pa rin mapinpoint kung sino yung mga yon. Unless dun sa 12 gates, di ba? Yung 12 gates of heaven, ang binabanggit ito, mayroong 12 names ng tama ba ako? 12 names of yung mga disciples. Okay. So, yung mga kapatid, no? At tanungin natin siguro, tingnan natin yung Revelation chapter 4 verse 4, meron din dito kasing reference, parang cross-reference. Surrounding throne were 24 other thrones and seated on them were 24 elders, binabanggit, no? They were dressed in white. May mga damit silang puti. Yung description po nila. And had crowns of gold on their heads. The book of Revelation nowhere specifically identifies, wala raw po sa book of Revelation na in-identify talaga, specifically, who the 24 elders are. However, they are most likely representative of the church. It is unlikely that they are angelic beings. Pwede rin daw po ito yung mga angelic beings.
As some suggest, sabi ng iba, baka yung mga angels yan. The fact that they sit on the thrones indicates that they reign with Christ. The church is repeatedly said to rule and reign with Christ. Pwede raw po ito na nagre-represent ito sa mga maliligtas. Kasi hindi naman po lahat kasi talaga rito ay literal. Pagdating sa Book of Revelation, mostly po ay mga symbolical ang mga nandito. Kaya nga po, in addition, the Greek word translated here as elders, yung po natin sa yung Greek translation po ng word na elders dito sa verse 8 is never used to refer to angels, only to men. Sa tao daw po tumutukoy, particularly to men of a certain age who are mature and able to rule the church. The word elder would be inappropriate to refer to angels. Makagaya ng paniniwala po ng iba who do not age. Wala silang edad, di ba? Their mode of dress would also indicate these are men. Kasi nakaputing damit eh. Yung mga maliligtas nakaputing damit din eh. White angels do appear in white. White garments are more commonly found on believers, symbolizing Christ's righteousness imputed to us as a religion. Ngayon po, hindi ko po ma-identify ngayon kung sila ba ay literal. Pwede rin po silang mga simbolika na nagre-represent mga maliligtas. Yung bilang na 24, parang completeness din po yun eh. 2 dosena, no? Pero tingnan natin si Doc Ray o iba natin mga theologian sa kasama natin kung meron silang pananaw, Adventist point of view dito po sa 24 elders na nandito. Kasi yung mga scholar po hindi rin po specifically na ma-identify nila. Meron po bang gusto mag-share about the 24 elders? Sir. Yes po. Padjel Calcanya. Ay, sino po? Arnold Biloso? Yes po, Padjel, sir. Padjel Calcanya po. Sir, sige po. Oo, kasi may naririnig ako dyan na na explanation na iba na sa 24 elders. Yan daw yung naipalanik, di ba, nung napatay si yan siya papuntang langit. Opo, yung binuhay. Special resurrection. Yan daw yung dinala niya doon sa special resurrection na yun papunta doon sa langit. Kasi hindi naman daw pwede yan. Hindi naman naranasan ng mga angel yung literal na angel yung pagiging elder ng earth. Yes po. Kung sa literal na application po. Sir, kung tama yun. Opo, nabasa ko rin po yun na yun nga, yung galing sa especially resurrected na mga token of Christ's victory dun sa pagkabuhay o yung pagkamatay niya. Kasi may dalawang event di ba? Yung pagkabuhay niya, yung pagkamatay niya, meron ding nabuhay. Tama pa? Tama? Pero merong event na yung mga nabuhay na yun, namatay uli. Pero may isang event, hindi ko lang matandaan kung alin sa dalawa, yung sa resurrection ni Christ, na meron ding especially resurrected, na sinasabi silang nag-witness sa victory ni Christ na siya'y bumangon mula sa mga patay. Meron dong kasing isang group of believers din na nabuhay na hindi na po namatay. Nang alam ko din, dinala sa heaven. Kaya lang, wala kasing binanggit doon na kung ilan yung bilang nila. Binabagit lang kasi hindi rin specific na number, yung may mga ilang nabuhay nung nabuhay si Christ na naging witness sa kanyang resurrection, nagsumaksi sa kanyang resurrection. Kasi kailangan lahat ng ginagawa may patotoo mayroong nagwi-witness para patunayan ng isang event ay totoo nangyari. Dapat may nagwi-witness, hindi lang ikaw yung magsasabi nabuhay talaga ako. Kailangan may nagwi-witness. So may binabanggit yun, biblical po yun, may binabanggit. Kaya lang yung numbers nila, ang alam ko yun, ang more on naka-incline ng Adventist sa ganong belief na ito yung yung 24 elders galing doon sa especially resurrected na mga tao sa panahon ng nabuhay ang ating Panginoon. Pero wala rin pong binanggit kasi nga sa Biblia kung ilan yung taong nabuhay na yon na dinala sa langit na hindi nakaranas ng kamatayan. So overtime na po tayo. Pwede po sigurong ituloy natin ang tanungan sa susunod natin uling lesson sa next Sunday. Baka po naghihintay na yung ating kasunod na professor. Okay na po ba kayo? Okay, mga kapatid. Doc Ray. Maraming salamat, Doc Arnel. Ang talakayan ngayon, mga kapatid, ay maraming mga
tinatawag na unknowns, no? Unknowns. Dahil katulad ng ano yung tanong, living creatures? Living creatures ba yun? 24 elders po. Asa kayong sa under Parang the earth? under the earth, no? Malalim na Yung yun. Under creatures under the earth at saka yung 24 elders ay hanggang ngayon pinagdidebatihan pa rin ng mga theologians eh. No? Yes po. Yes po. Wala po talagang maka-fix, no? Kasi po ang atin namang pag-aaral ay dapat ay ating ina-adhere na biblical interpretation. Ay the Bible should interpret itself, no? Yung tinatawag nating tubig, no? Ay the Bible has given the interpretation as peoples, di po ba? Ang Opo, earth 17 verse 5. binigyan din ng interpretation na yun po referring to uncivilized, meaning to say uninhabited world. Kaya makikita natin doon sa Revelation 10 ang paa ng angel ay nandoon sa dagat ng isa, ang isa nandoon sa lupa, no? So yun po may mga kahulugan because the Bible interpreted itself. Now when it comes to under the earth, it is an expression na nandoon din yan sa panahon ng panahon ni Moises, no? Or Moses. Kasi ang utos, no? Ang utos ay huwag kang gagawa ng larawan, ng anumang larawan doon sa langit, doon sa lupa, at sa ilalim ng lupa. No? Now, ang description na yon na under the earth, ginamit din sa Revelation, no? Under the earth. Kaya maraming interpretation. No, maraming interpretation. Theologians nag-vary kung ano talaga ang interpretation, no? Kaya sa moderno na panahon, sabi ng iba, ay siyempre kahit yung mga marami namang Christians na nakasakay sa submarine, no? At sila din po ay kahit nasa ilalim ng karagatan, no? Ay nagpi-praise din sila. Mayroon ding mga tao na nagtatrabaho at hindi umuwi ng araw-araw. Nasa loob ng mga tunnels, nagtatrabaho, nagpi-praise din po sila. Pero yun po naman ay mga ano lang mga kapatid. Mga proposition. No? Yung sa taas, oo, sabihin, magkukot din sila ng the heavens declare the glory of God. So sasabihin din nila, kung pag nagpi-praise dito ay hindi lang po basta-basta living creatures, kahit inanimate objects, they prove that God is really great and they expresses His glory and therefore they are praising God. Pero yun po ay proposition lang din, no? So, in matters na hindi po tayo sure mga kapatid kung anong sinasabi ng banal na kasulatan and what is the interpretation, we prefer to remain silent, no? We prefer to remain ibig kong sabihin, we prefer to stay on the neutral. No, huwag tayong mamilit na ganito talaga ito. Kasi yung interpretation natin. Now, let's not become dogmatic. Like for example, yung pagbanggit ng 24 elders sa chapter 4 ba yan? Chapter 5, no? So nabanggit yung 24 elders. Bakit nabanggit yung 24 elders? Bakit sila nabanggit? Revelation 4:4. Revelation 4, Revelation 5 din, no?
nabanggit yung 24 elders. Yung tanong natin dyan, bakit sila nabanggit? Bakit sila nabanggit? So walang makakasagot kung bakit sila nabanggit, no? Dahil nakita O nabanggit lang sila kaya mayroon silang ginawa. may Bakit nabanggit sila at bakit nabanggit nila at anong mayroon ba silang ginawa at bakit nabanggit sila ng ng apostol? Meron, Doc, meron. Kasi po ano ang ginawa ng 24 elders? At pagkakuha niya ng aklat na yan. Sabi po rito. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat, ayun, saan ba yun? Yung binanggit po rito na verse, nasa na nga po yan? Verse 8. Anong sabi? Nasa na nga po yan? Verse 8 ba yan? In-lost ko na yung aking slide pa. Yung Sa verse 8, Pastor, verse 8. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. So bakit sila nabanggit? Parang sila, may ginampanan sila. Dahil sa kanilang ginawa, no? Opo. Pero kung titingnan mo, walang significance masyado yung pagbanggit ni Apostol Juan ng 24. Number. Pero kung mayroon man, baka may kahulugan ang 24, no? Bakit hindi niya sinabing ang mga elder talagang talagang binilang niya, no? 24 talaga, no? Kaya ang iba, sabi nila, hindi yan literal, symbolical yun. Ang iba din, sabi nila, mga angels yun, no? Mga angels. Ang iba naman, combination ng angels at saka tao na redeem, no? Pero hanggang dyan lang kasi wala namang supporting text interpretation. So yun lang po mga kapatid. Pero ang the point doon ay yung tinatawag na pagbanggit sa yung prayers na mention, no? Na prayers o worship na yun po talaga ay na angkop na gawin para sa mga tao, para sa Diyos. So kung ano man meron tayo, that's good kasi we are thinking. Pero hindi po tayo mag-i-impose ng ating interpretation which is not clearly specified in the scriptures. I think na bigay na yan ni Dr. Piran sa ating klase sa doctoral, no, na it should be interpreted scripture should be interpreted by the scripture because the author of the Holy Spirit the author of the scripture is the Holy Spirit. So it should be interpreted by the Holy Spirit through other passages. So, pag silent na rin tayo, no?
Oo. So, yan lang po ang ano ko eh. Patuloy pa rin na pinagdidebatihan at dinidiscuss ang mga areas na yan. Okay po, Doc. Okay, let's have a break mga kapatid for 3 minutes before we Okay go po. to the next subject. Nandyan na ba si Dr. Dapat?